Sa ating vlog ngayon mga sangkay, siguradong marami ang DDS na naman na sasabog po sa galit. Bakit? Pag-usapan po natin ito mga sangkay ngayon, pero para po sa inyong kaalaman mga sangkay, ito po ay good news. Hello, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan, and I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat, mga kababayan, mga solid sangkay na nandito ngayon? Alright, bago tayo magsimula, paki-subscribe ang ating YouTube channel. Mabilis po tayong umaakyat mga sangkay sa 1.4 million subscribers to 1.5 million. Alright? So ilang tulog na lang, 1.5 million subscribers na po tayo at road to 2 million. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa ating channel at nais mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang ay isubscribe yung ating YouTube channel na makikita po sa baba ng video na to. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Kakaintindihan ba tayo mga sangkay? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. At sa lahat ng mga solid sangkay, mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito. Alright, ito pag-usapan po natin ang isa sa mga matitinding balita ngayon. Gusto ko itong itopic kasi alam ko, abala po yung ibang mga vloggers sa mga bardagulan. Abala din po yung media sa mga chismis na mga politiko at ng mga artista. So tayo dito mga sanggay, ilalabas po natin anong ginagawa ng ating pamahalaan. Ayon po kasi dito, 36, ang hirap magtagalog, 36 na miyembro ng grupong ito. Ayan, basahin nyo na lang mga sanggay. Nagbalik loob sa ating pamahalaan. Gusto ko nga ilabas ito kasi, di ba nga po, yung mga DDS, sinasabi po nila lagi mga sangkay na wala namang ginagawa yung gobyerno ni PBBM pagdating sa kanila. Iniwanan na daw po, nagkampihan pangaraw. Diba, yan ang pinapalabas sila mga sangkay. Nagkampihan. Pero tayo, na hindi po tayo bulag sa mga nangyayari. Aba mga sangkay, mag-research lamang po tayo. Napakaraming mga miyembro neto ang ngayon ay nagbalik loob na sa ating pamahalaan. So bakit nangyayari ito? May strategy po ngayon si PBBM na talaga nga namang magugulat kayo. Itong mga taong itong mga sangkay ngayon dahan-dahan na po bumababa sa bundok. At sila po ay nagbabalik loob sa ating pamahalaan sa ilalim po ng pamumuno ni PBBM. So bakit? Anong mayroon? So tingnan po natin. Pagkakalooban ng kabuhayan at tulong pinansyal ang 36 na miyembro ng New People's Army na sumuko sa Bukidnon kamakailan. Kita nyo na, pagkakalooban ng pangkabuhayan. Negosyo, mga sangkay. So, ang ating pamahalaan pala ngayon, naalala ko yung NTFL, mga sangkay, di ba? Nasabi nila, yun daw yung pinaka-gateway. Well, yun po yung strategy ni Tatay Digong. Si PBBM, since Marcos yan, iba po ang strategy yan dyan, mga sangkay. Ang ginagawa po ni PBBM ngayon, tinutulungan ang mga miyembro neto. Binibigyan po ng mga pangkabuhayan. Ino-overan po ng government. At alam nyo ba, para sa inyong kaalaman, ang goal ng pamahalaan ngayon, bumaba na itong lahat sila at magbalik loob na sa ating pamahalaan. Napaka-imposible po niyan kung iisipin po natin. Pero, nangyayari na nga po. Kasi ang goal ni PBBM, matapos na itong problema natin sa loob at magbantay na po ang mga kasundaluhan sa labas ng ating bansa o sa loob ng ating bansa sa mga border natin. Lalong-lalo na po sa West Philippine Sea. No? Yun yung pinaka-border natin, yung exclusive economic zone. So, ngayon, mga sangkay, tingnan natin ang balitang to. Ang detalye sa balitang pambansa ni Bernadette Epa ng PIA Bukidnon. O, ayan, mga sangkay, oh. Ayan sila. O, diba? Di good news po ito. Malamang sa malamang, hindi magugustuhan ito ng mga DDS kasi sasabihin po nila, iisipin nila kaagad na bakit gano'n. Hindi po pwedeng nagiging successful ang pamahalaan na ito. Hindi pwedeng may mga ganitong nangyayari
Sapagkat napapatunayan lamang na mga mali ang sinasabi nito mga DDS. Ito, very vocal ako ngayon, mga sangkay ha. Kasi, hindi po ito inilalabas gaano ng media. Isipin nyo, sino ang naglabas? PTV. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung mayroon kayong papanuuran ng mga balita patungkol sa mga project, pumunta po kayo sa PTV Philippines. Dahil doon nyo po malalaman yung kung ano ba ang achievements ngayon ng pamahalaan. 36 na mga miyembro ng NPA ang sumuko, dala ang 54 na mga high-powered firearms at isang M60 machine gun sa mga sundalo ng 403rd Brigade, 4th Infantry Division sa probinsya ng Bukidnon. Isa dito si Arnel Arcaya na nagbahagi ng kanyang karanasan habang nasasamahan ng armadong grupo at sa desisyon na magbalik loob na sa gobyerno. Ito. Pakinggan mo natin. Sabi niya dito, umuwi tayo at nagbalik loob sa ating gobyerno dahil nais nating makapiling ang ating mga mahal sa buhay at sa mabilis na tugon ng gobyerno upang tayo matulungan. Nung nanguli mo dire, no, gawas ka na may observasyon dito, di nga po na mo, gusto niyo makaban yung pamilya. Kita nyo na mga sangkay? Tapos sasabihin ng mga DDS, walang ginagawa yung pamahalaan. Now, look at that. Try nyo lang buksan ang inyong isipan, no? Madali lang naman yan eh. Huwag lang po tayo maging huwag na tayo magtigas-tigasan. Magtanga-tangahan. Buksan mo yung mata mo, tingnan nyo yung nagagawa ng gobyerno. Oh, 'di ba mga sangkay? Sabi niya, umuwi tayo, nagbalik loob sa ating gobyerno. Una, dahil gusto daw po nilang makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. At dahil daw po sa mabilis na tugon ng gobyerno, para daw po sila matulungan. Pero alam niyo mga sangkay, itong mga to kasi, kaya po sila napipilitan na sumapi sa grupong ito. Kasi nga po, dahil din sa kahirapan ng buhay. Mostly na sumasapi dyan, dahil po sa poverty, ino-offeran po sila ng mga to, mga sangkay na matutulungan. Ang problema, pag nandun na, hindi na makalabas. So ito mga sangkay, bagamat medyo yung ginawa nila no? Delikado, pero ginawa pa rin po talaga nila nang sa ganun, makapiling po nila yung kanilang mga mahal sa buhay. Okay, tuloy natin. Ako nga sinabi lang karon naman ko dira sa pang halos man dito. Natabangan man sila pinansyal, no gani sa kuha. Dapat ko Agosto na profile ko o September, pagka-October, nakadawat ko 15,000. So, Grabe. Binigyan po sila ng mga pabor galing po sa ating pamahalaan. Kasi itong mga sangkay, madali lang po talaga mahikayat na bumalik loob o magbalik loob sa ating pamahalaan. Kapag ka may i-offer sa kanilang trabaho, yung iba dyan nagsusundalo, mga sangkay. 'Di ba? Iba, binibigyan po ng mga negosyo, pangkabuhayan. Kasi karamihan dyan yung reason kung bakit po sila napupunta doon dahil po sa kahirapan, mga sangkay. At sinasamantala po ito ng mga leader ng grupong ito para po sila ay mahikayat. nakapaspas ba to tapang sa gobyerno sa Ayon kay Brigadier General Michelle Anayron Jr., Commander ng 403rd Brigade, ang pagsuko ng mga rebelde ay isang malaking tagumpay para sa kaayusan at kapayapaan sa Mindanao. Ayan, tinalikuran nila ang kanilang pagiging miyembro ng grupong ito at nakipagtulungan upang matulungan ang pag-unlad ng probinsya ng Bukidnon. Ang armado nga pagbiso o sulayan na operar mababang ka na para sa kalaguan sa atong probinsya sa Bukidnon. Ang livelihood, financial assistance at iba pang serbisyo para sa mga sumuko Galing no? May livelihood, may financial assistance. So, hindi po sila mahihirapan, no, mga sangkay? Ganito ang ginagawa ng government ngayon. Para po talagang bumaba na po sila at sila ay makipagtulungan na sa ating pamahalaan. Kakaunti na lang po ito. Paubos na po ng paubos ang mga yan. At kapag nangyari mga sangkay, nababura na po ang grupong ito sa ilalim po ni PBBM. Lahat ng mga bumabatikos ay malamang sa malamang mahihimasmasan. Dahil siya lamang po ang makakagawa nun. ay nagbigay ng bagong pag-asa at oportunidad sa kanila upang magsimula ng bagong buhay kasama ang kanilang mahal sa buhay. Okay. So, congratulations po sa kanilang lahat again.
Ito po ay ginagawa ng ating pamahalaan ngayon, no? Nang hindi po nabo-broadcast masyado. Kaya tayo siguro, tayo mga kababayan, tayo po ang magsiwalat nito. I-share po natin, ikalat po natin para malaman po ng sambayan ng Pilipino. So ano po ang inyong opinion? Kayo ba ay natutuwa sa ating napag-usapan ngayon? Sa mga DDS dyan, well, alam ko na yung reaction nyo ngayon. Okay? Matik na yan. Meron po tayong isang YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube, guys. Dito nag-upload ako ng mga vlogs na kapupulutan po ng kaalaman at aral. I-click nyo lang yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.